Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Maria Cristina Isigan upang mag-ulat sa Kabanata 5. Sinasabi dito na ang mga Pilipino ay handang lumaban sa digmaan ng buong tapang para sa bayan. Kahit na ilang taon man ang lumipas sa pakikidigma ay hindi pa din nagpapatalo, bagkus ay nanaig ang pusong Pilipino na kailanman ay hindi magagawang gibain ng kahit na sino mang nagtatangkang sumakop sa ating bansa. El Nido Dia or ang bagong araw. Ito ang simula ng isang bagong araw na mula sa Diyos upang aking gamitin. Maaaring ito ay aking gamitin o sayangin. Bawat oras na dumaraan ay mahalaga sapagkat kapalit nito'y buhay pala. El Grillo Pueblo, ang sigaw ng bayan. Kilala din sa orihinal na tawag na sigaw ng balintawak, ay pinahayag ng katipunan at naging siyam simula ng himagsikang Pilipino laban sa impyernong Kastila upang makamit ang kasarinlan. Muling pagsilang. Kilala rin sa tawag na muling pagsilang ay isang panahon sa Europa mula ika-14 hanggang ika-17 dan taon at itinuturing na nagtutulay sa pagitan ng gitnang kapanahunan at ng makabagong kasaysayan. Ay nagpapakita ng hindi pagsang-ayon ng pagpapalawak ng kapangyarihan na pinamumunuan ng isang bansa sa loob at nakapokus ang tagumpay ng bayan laban sa mga nangliliit sa kanya. Walang sugat tungkol sa pag-iibigan, pagtataksil at pagiging makabayan. Ito ay tungkol sa pagmamahal na kailanman ay hindi mapapantay ng kahit sino. Araw, ang tatalakayin ko po ngayon ay tungkol sa iba pang manunulat sa wikang Kastila. Una na rito si Adelina Gorilla. Ang buong pangalan niya ay Maria Adelina Gorilla. Pinanganak noong September 27, 1896. Namatay noong April 29, 1971. At ang edad niya dito ay 74. Siya ang kauna-unahang makatang babae sa Pilipinas na magaling sa Kastilang. Nagkamit siya ng gantimpalang Premyo Sabel sa kanyang tulang awit na El Nido. Pangalawa, Isidro Martori. Si Isidro Martori, siya ang nagbantog dahil sa 4 na aklat ng tula ng kanyang naisulat. Ang una, Aromas de Insignia o 1915. Pangalawa, Cardenas noong 1917. Pangatlo, Bajo el Yugo at el Dolor de Amor 1933. Pangatlo, Macario Adriatico. Macario Adriatico, pinanganak noong March 10, 1869. Siya ay isang scholar at journalist at ang kanyang pangalan kay tatay, Father in Manila City Charter. So, napakadi si Macario noong 1882 para mag-aral siya dito sa Manila at Ateneo Municipal. Pero wala siya karautan, kaya ito na late na siya sa registration. Kaya nag-move siya sa Hipólito Magsalin, kung saan nag-improve kanya knowledge sa Spanish and Latin. Dikan, nag-enroll na siya sa Institute Bordos of Enrique Menjolas. Napakadto siya sa San Juan de Latran. Nagkamit siya ng Bachelor of Arts in 1989 with the highest honor. Tapos nag-eskwela siya sa University of Santo Tomas. Una siyang sulod sa Santo Tomas, bilising kanya kurso. Pero nag-move siya sa Law and Philosophy. Tapos katima niya mapasa sa bar exam o 1902. Nag-practice siya sa law. Tas karuyan niya maging journalist. Doon niya ginsurat ito, La Moda, La Filipina, di kan maging editor of Diario de Pilipinas and of La Independencia.
Pang-apat, Epifanio de los Santos, mas kilala sa Epifanio de los Santos Cristobal. Pinanganak noong April 7, 1871. Namatay noong April 28, 1928. Kilala siya sa tawag na Don Payong. Ipinalalagay siya sa magaling na mamumuno at mananalambuhay sa buong panahon ng panitikan ng Kastila. Mas kilala rin siya sa manananggol, mamahayag, mananalaysay, musikero, pintor, kritiko, manunulat, pilosopo, at masugid na kolektor ng mga antike. Panlima, Pedro Anorillo. Pedro Rivera Anorillo. Pinanganak noong June 29, 1878. Namatay noong January 27, 1945. Kilala siya sa manunulat sa panahon ng Amerikano. Sumulat siya ng Dekalogo at Protestantismo. Panitikan sa Tagalog. Ang Florante at Laura ni Francisco Balagtasan at Urbana at Felisa ni Modesto Castro ay naging inspirasyon naman ng mga manunulat sa Tagalog dahil sa maganda ang kanilang nasulat, kung kaya't naging inspirasyon ng lahat ito. Sunod naman ay inuri ni Julia Cruz Balmaceda sa tatlo ang makatang Tagalog. Una, makata ng puso. So sa makata ng puso, sinabi dito ni Jose Corazon de Jesus na ang siya'y higit sa kaninuman ng nakamana ng korona at sentro ng pinsil at papel ni Francisco Baltasar, hindi kailanman magiging ganap ang anumang pagsusuri ng tulong Pilipino sa kahit anong panahon kung hindi babanggitin ang pangalan ni Joseng Batut, ang makata ng puso. Pangalawa, makata ng buhay. Makata ng buhay, sinabi dito sa kanyang tula na nagbabakas ang pagkakamakata sa pamagitan ng pagbanggit sa mga bagay-bagay sa buhay, lalong-lalo na iyong nauukol sa pangkahalatang bagay sa paligid. Dalubhasa ang panulat ni Lope K. Santos sa paglalarawan na kahit itinuturing na walang kwenta at di pansing mga bagay, hindi rin lumihis si Lope sa kalaharan ng kapangangaral. Katunayan, may katipunan siya ng mga kwento tula hango sa mga katutubong saluyikain. Pangatlo, makata ng dulaan. Makata ng dulaan, sinabi dito ng manunulat ang kumakatawan na Aurelio Tolentino Inigo ed walang ano-anong naging kagamitan. Sa panunulat naman ng maikling kata na may nagpasimulang lumabas sa mga pampitak na panandaliang libangan at dagli. Naghahanay rito ang mga pangalan ni Lope K. Santos, Patricio Mariano, Rosario Almarillo at iba pa. Sa pahayagang liwayway naman, sina Diagracias Rosario, Teodoro Jenner, Sergio H. Panganiban at iba pa. Una ay si Lope K. Santos. Si Lope K. Santos ay isang nobalista, makata, mangangatha at mambabarila sa tatlong panahon ng panitikang Tagalog, panahon ng Amerikano, Hapones at Bagong Panahon. Tinagurian din siyang apo ng mga mananagalog at sinasabing siya ang gumawa ng nobelang Banaag at Sikat. Pangalawa ay si Jose Corazon de Jesus. Si Jose Corazon de Jesus ay kilala siya sa sagisag ng Joseng Batote. Tinagurian din siyang makata ng pag-ibig noong kanyang kapanahunan at sinasabing ang kanyang ginawa o ang kanyang naging obra maestra ay isang punong kahoy na tulang Ileheya. Ang pangatlo ay si Florentino Colantes.
Si Florentino Colantes ay isang batikang doblero na kilala sa sagisag na kuntil-butil. Siya rin ang unang makatang Tagalog na gumamit ng tula sa panunuligsang pampolitika sa panahon ng mga Amerikano. Ang kanyang naging obra maestra ay ang Lumang Simbahan. Ang pang-apat ay si Amado V. Hernandez. Si Amado V. Hernandez ay isang tinaguriang makata ng manggagawa dahil nasasalamin sa kanyang tula ang marubdob na pagmamahal sa mga dukhang manggagawa. Para sa kanya, ang tula ay halimuyak, taginting, salamisim at aliw-iw. Marami siyang akdang naihandog sa panitikan tulad ng Isang Dipang Langit, Mga Ibong Mandaragit, Luha ng Bunaya, Banyang Malaya, Ang Panday at Ang Munting Lupa. Ngunit ang pinaka-isinaalang-alang sa kanyang obra maestra ay Ang Panday. Ang panglima ay si Valeriano Hernandez Piña. Si Valeriano Hernandez Piña ay kilala sa tawag na Tandang Anong at sa sagisag na Kingking Kulerat. Ang pinaka-ipinalalagay na kanyang obra maestra ay Ang Nena at Neneng. Kasabay niya rin na nagluktok sa larangan ng pagsulat ng nobela si Lope K. Santos. Ang panghuli ay si Inigo Ed Regalado. Si Inigo Ed Regalado ay isang anak ng tanyag na manunulat noong panahon ng Kastila sa sagisag na Udalagur. Pinatunayan din niya na hindi lamang siya nanalunton sa dinaanan ng kanyang ama, kundi nakaabot pa sa karurukola ng tagumpay o sumpong sa panitik. Naging tanyag din siyang kwentista, nobalista at paryodista. Ang kalipunan ng kanyang tula ay Pinamagatang Damdamin. Dumako naman tayo sa dulang Tagalog. Ang dulang Tagalog sa pagpasok ng panahon ng mga Amerikano, sina Severino Reyes at Emergence Ilagan ay nagsimula ng kilusan laban sa Moro-Moro at nagpilit na magpakilala sa mga tao ng mga lalong kapakik-pakinabang, matatamo sa sarswela at tahasang dula. Ang mga taong hindi dapat malimutan sa larangan ng panitikan ay sina Severino Reyes, ama ng dulang Tagalog at may akda na walang kamatayang dulang walang sugat. Si Aurelio Tolentino, ang ipinagmamalaking mandudula ng mga Kapampangan. Kabilang sa kanyang mga dulang isinulat ay ang Luhang Tagalog na itinuring niyang obra maestra at Ang Kahapon, Ngayon at Bukas na siya niyang ikinabilanggo. Si Hermogenes Ilagan nagtayo ng isang samahang Kampana Ilagan na nagtanghal ng maraming dula sa kalagitnaan ng Luzon. Si Patricio Mariano na sumulat ng nobelang Ninay at Anak ng Dagat na ipinalalagay na kanyang naging obra maestra. Si Julia Cruz Balmaceda sumulat ng Bunganga ng Pating. Ito ay nagbibigay sa kanya ng higit na karangalan at kabantugan. Magandang hapon sa inyong lahat. Narito po ako sa inyong harapan upang ihayag ang iba't ibang panitika Pilipino. Meron itong panitikang Ilocano, panitikang Kapampangan, at panitikang Bisaya. Ang una po natin tatalakayin ang panitikang Ilocano. Ang panitikang Ilocano ay tumutukoy sa mga akdang pampanitika na likha ng mga manunulat na may pinangulang Ilocano, na sina Pedro Bucanig, ama ng panitikang Iloco. Sa pangalan niya hinawang salitang Bukanigan na nangangahulugan sa Tagalog na balagtasan. Halimbawa sa isinulat ni Pedro Bucanig ay ang Biag ni Lamaang. Ito ay isang epikong tula na naglalarawan ng mga pakikipagsapalaran ni Lamaang, isang mahusay na mandirigmang Ilocano. Ang pangalawa naman po ay si Claro Caluya, prinsipe ng Makata Ilocano. Kilala siya sa pagiging makata at nobilista. Isang halimbawa ng akda ni Claro Caluya ay ang Kat Catherine Tiomeli o ang pagtataksil ng mga tao. Isang maikling kwento na plakay sa mga pakikipagsapalaran at pakikibaka ng mga tao sa kanilang pamumuhay sa Ilocos. At ang panghuli naman po ay si Leon Pichay, kinilalang pinakamabuting bukanigero, isa ring makata, nobilista, kwentista, mandudula at mananaysay. Si Leon Pichay ay isang tanyag na pintor ng Pilipinas. Ilan sa kanyang mga kilalang gawa ay ang Higante.
Nagpapakita ng isang malaking tao na naglalakad sa gitna ng mga puno. Tumungo naman po tayo sa Panitikang Kapampangan. Ang Panitikang Kapampangan ay binubuo ng mga akdang pampanitikan ng mga manunulat na nagsasalita ng wikang Kapampangan. Isang wika na salita sa gitnang Luzon, partikular sa Pampanga at mga kalapit na lalawigan. Dumako tayo kay Juan Crisostomo Soto, ama ng Panitikang Kapampangan. Ang salitang Crisotan na nangangahulugan ng balagtasan sa Tagalog ay hinango sa kanyang pangalan. Isa sa mga halimbawa ng kanyang mga akda ay ang aswang. Ito ay isang maikling kwento na tumatalakay sa mga mitolohiyang Pilipino. Dumako naman po tayo sa pangalawang manunulat na si Aurelio Tolentino. Palibhasa ay nananalitay sa kanyang mga ugat ang dugong Kapampangan. Ang kanyang kahapon, ngayon at bukas ay ginawan niya ng salin sa Kapampangan at pinamagatan niyang Napon Ngini Bukas. Ngayon, dumako naman po tayo sa Panitikang Visayas. Ang Panitikang Bisaya ay tumutukoy sa mga akdang pampanitikan na likha ng mga manunulat na may pinagmulang Bisaya, na kinabibilangan ng mga rehiyon tulad ng Visayas at Mindanao sa Pilipinas. Dumako muna po tayo kay Roberto Gumban, ama ng Panitikang Bisaya. Nakasulat siya ng Sarsauli, Moro-Moro at Dula ng Bisaya. At ang panghuli naman po ay si Magdalena Jalunduni. Nag-ukol naman ang panahon sa nobelang Bisaya. Isinulat niya mga sugilanon sa kasakit ug kalipay o mga kwento ng hapis at ligaya. Isang koleksyon ng maikling kwento na nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng buhay at karanasan ng mga tao sa Visayas at Mindanao. Ang Panitikang Pilipino sa English. Nagsimulang ituro sa mga paaralang Pilipino ang English noong 19,000. Mula sa taong ito hanggang 1930 ay maraming naisulat na mahalagang sanaysay, maikling kwento at mga tula. Ang ilan sa mga sanaysay ay madaling unawain dahil pawing mga katatawanan, subalit ang iba naman naukol sa mga formal na paksa tungkol sa edukasyon, kasaysayan, politika at mga suliraning panlipunan. Jose Garcia Villa ay isang Pilipinong makata, kritiko sa panitikan, manunulat ng maikling kwento at pintor. Kilala siyang nagpakilala ng reverse consonants, rhyme scheme sa pagsusulat ng tula at ang paggamit ng kawit na naging dahilan upang kilalanin siya bilang comma poet. Ginamit niya ang pangalang panulat na Dibig Leon at mula sa dub, Igil Leon, batay sa mga karakter na nakuha niya mula sa kanyang sariling mga gawa. George Lucas Bukid. Siya ang nagsalin sa wikang English ng mga nilikha ni Dr. Jose Rizal, Manuli Mitangeri at El Filibusterismo at Decalogo ni Andres Bonifacio. Siya rin ang nagsaling wika ng isang sinaunang batas ng mga Pilipino na sinasabing naisulat noong 1433 ni Dato Kalanchaw, kilala sa tawag ng Kodigo ni Kalanchaw. Nagturo siya sa UP College of Law mula 1914 hanggang 1917 at naging hukom sa Supreme Court noong 1942 hanggang 1944. Duilo Galang, isa siya sa mga unang Pilipinong manunulat sa English mula sa kanyang panulat ang A Child of Sorrow na nitha noong 1921. Ito ang unang nobelang sinulat ng isang Pilipino sa wikang English. Noong 1925 ay lumabas ang katipunan ng kanyang maikling kwento sa English na ang pamagat ay The Box of Ashes and Other Stories. Angela Manalang Gloria. Sa gulang na 11 taon ay nabasa na niya ang lahat ng aklat na lokal sa aklatan ng Legazpi, Albay at sa edad na ito nakapaglatha na siya ng kanyang mga tula sa Woman's Outlook, kilala sa larangan ng panulaan noong panahon ng Commonwealth dahil sa kanyang mga tulang leriko. Julita de Costa ay isang Pilipinang makata. Siya ay nagtapos sa De La Salle College kung saan nag-specialize siya sa Business Administration. Nagsimula siyang magsulat ng mga tula sa Espanyol at kalaunan ay sumulat din siya sa English. Ang kanya pinakatanyag na akda ay Like the Molly and Other Poets, na nanalo ng Commonwealth Literacy Award for Poetry noong 1940.
N.B.M. Gonzales ay isa sa mga pinagpipitaganang prolipikong author ng panitikan sa wikang English, profesor at periodista. Iginawad sa kanya ang pambansang alagad ng sining para sa panitikan noong 1993. Ang kanyang mga akdang nobela, maikling kwento at sanaysay ay naghayag sumalamin at nag-ambag sa paghubog ng kultura at sensibilidad ng ating bansa. Estrella Alfon, naging una at tanging babaeng miyembro ng Veronicans, isang grupo ng mga manunulat noong 1930 na pinagmumunuan ni Francisco Arzuaga. Si Alfon ang tinanghal na pinaka-prolific na Pilipinong manunulat bago ang World War II. Ang kanyang unang kwento, Grey Confetti, ay nailatha noong 1935. Siya ay hinirang na profesor. Arturo Rutor, siya ay isang magaling na musikero at isang respetadong manunulat sa buong mundo ng fiksyon at non-fiksyon. Siya ay isang charter member ng Philippine Book Guild. Ang unang publikasyon nito ay ang The Wound and the Scar.